Okay, so good morning. Ngayon ay July 15, 6:20. Advance tong relo ko. So, nandito tayo ngayon sa ating maliit na urban farm. So, ito, naka-harvest ako 4. Pero mag-harvest ako ng 12. So, ang target natin ngayon is kung kaya natin makapag-free up ng at least isang box. Kasi, para naka-ready na tayo sa next transfer. Pero hindi pa tayo magta-transfer dito. May transfer pa tayo dun sa kabilang taniman natin. May dalawang batch ba doon na ita-transfer natin. Pero tig 30 pieces lang yon. And yung next natin na big transfers is ito, 6. So ayan, mapapansin ko meron na naman tayong kaibigan dito. Ngayon ko lang ito nakita, hindi ko ito nakita kanina. Ayun na, ayun siya. Hindi ko lang ng klaseng ano yan. Tawag dito paru-paro. Pero yan, kinain niya. So, sa kanya na yan. Pag hindi naman niya naubos yan, ay amin na yung matitira. Yan. Hindi niya maubos yan based sa experience ko. Although, dun sa kabilang taniman natin, ayun, medyo inuod din yung mga pak choy. Tapos may mga nakikita akong iba't ibang, hindi naman sobrang dami. May mga caterpillar na ganito. Pero ano naman, kumapit siya dun sa marigold ko. So, kinain niya yung marigold. Kaya medyo tinitrim ko yung marigold. Hindi ko lang sure kung mabubuhay pa yung marigold ko kasi nakalbo talaga niya. Tapos dahil doon, siguro humina yung marigold ko at nagkaroon ng medyo madami-daming spider mites ba yun? Well, anyway, balik tayo dito. So ngayon, nag-harvest ako ng 12. Baka magdala ako ng 2 red. So yung 2 red natin, malamang ito, tsaka ito. Then the rest, already na. Baka magdala rin akong isang tawag dito, ating kalimutan ko yung tawag, lalik or hydraulic. Ito hydraulic yan specifically. So ito kasi medyo malago na, ito na lang. So kung makapansin nyo, yung lalik ko dito is mas maganda yung tubo kaysa dun sa kabila kasi mas maganda yung sikat ng araw dito. So hindi siya masyado nagiging leggy. Yung sa kabila kasi medyo leggy. So ayan. So ito, tas almeti. Then kung mapapansin nyo, hindi rin masyado naging uniform yung tubo ng tanim natin ngayon. Ayan, may mga maliliit. Hindi ko rin sure kung bakit. Tinitingnan ko kung anong pwedeng mga possibility or pwede nating gawin para maging uniform siya ulit. And in terms naman ng mga seedlings nila dati, medyo okay naman sila. Pero yun nga, hindi na masyadong naging maayos yung tubo nila. So impossible din, iniisip ko is nutrient solution. Usually pag nababansot kasi ang lettuce, medyo sobra over yung nutrient solution. Although ngayon 90 ml, pero baka ibaba ko pa for experimentation. Siguro gagawa tayo ng isang box. Ibaba natin ng kaunti yung nutrient solution from 90, siguro mga 87, yan, gagawin natin 87. Tansya na lang yun kasi yung guhit nung cup, hindi ko napapaabutin sa pinaka 90, medyo baba lang nun. So pagitan lang siya ng, siguro mga 85 yan, mga ganun ang mangyayari. So i-experiment ko yun, isang box lang. And yung previous harvest natin, which is 30 pieces, tsaka 30 pieces na magkasunod na week, medyo hindi naging maganda. Parang halos isang box yung nasayang kasi ewan ko. Siguro dahil nilapag ko lang sila dun sa sahig, sa semento. So may bago akong ginawa dun ngayon. Pakita ko na lang pag nagka-video tayo dun. So ngayon, tapusin ko lang tong harvest ko kasi kailangan ko na mag-display dun. And usually naman, ang nabebenta ni Kuya Jojo, on the average, is 8 to 12 pieces per day. Yun. So maganda yon. Hindi ko lang na-account ng maayos yung per batch kasi nagpatong-patong yung gagawin ko, nakalimutan ko lang ayusin or i-account. Dito na lang sa batch na to natin ayusin siguro. Anyway, all goods naman. Makikita nyo naman yung amount of sales natin. So ito naman, itong batch na to, ito alam ko Kiss Solution din to kasi wala na ako Nutrihydro nun Hindi ko sure kung ito yung last batch ng Nutrihydro ko. Tapos ito naman is Kiss Solution, tapos itong ating first batch ng Master Blend. Yan, Master Blend. Yan. So kayo na mag-compare. Yan. Halos pares naman sila.
Actually, mas maganda yung batch na to. Yan. Maliban lang dito, medyo nabansot siya. So, may ganun talaga nangyayari. Hindi siya perfect. And dito sa setup ko, hindi rin naman siya ganun kaayos, 'di ba? So, itong malaking greenhouse ko, or net house ko, hindi ko sure. Gusto ko nga palitan ng maliit eh. So, yun. Yung magta-trial na ako ng maliit. PVC muna ulit, pero may bago akong design na iniisip. And hindi na tayo gagawa ng pa-arc kasi mag-accumulate yun ng wind pressure eh. So, slanting. Yan, katulad nito. Katulad na naisip ko dito na slanting at saka doon. Kasi nga, malakas yung hangin. So, pag naka-arc siya, medyo tendency talaga is mag-accumulate ng pressure. So, yun, yung last time. Yung PVC na sinetup ko dyan, hinangin papunta dito. So, nasa kabilang nasa kabilang banda. 1 by 1 yun eh. Tapos hinangin papunta dito. Buti hindi masyadong malakas. Parang, basta lumagpas siya dyan sa tanglad. So, medyo malakas din. Yan. So, moving forward, yun. Gagawa ko ng 1 by 1. Itetest ko yung mga locations dito. Titingnan natin kung magiging maayos naman yung tubo. Then, we can maximize. So, pwede nating tanggalin itong mga tanglad to put lettuce. Parang focus muna tayo sa lettuce. Kasi yun yung money generating crops natin. So, anyway, medyo late na. So, after ko mag-deliver is walking na rin ako. So, yun lang. So, 8 na lang yung harvest ko. So, harvest ko na to. Then, that's it. Thank you very much. See you next updates mga tropa. Bye-bye!